Ipinakita sa pagbisita ni Vladimir Putin sa Beijing kung paano siya sinalubong ni Xi Jinping sa Red Square habang kumakaway ng bandila ng China at Russia ang mga batang Chino. Ngunit sa likod ng eksena, may dalawang aspeto ang summit na ito. Nilagdaan ni Vladimir Putin at Xi Jinping ang deklarasyon ng pagtutulungan para sa multipolar na mundo. Maging si Xi Jinping ay tahasang bumatiko si Donald Trump at ang kanyang estilo sa pambansang seguridad. Umabot pa sa puntong hayagang sinabi ni Xi Jinping ng proyekto ng missile defense na Golden Dome na inilulunsad ni Donald Trump ay isang tuwirang banta sa China at Rusya. Samantala, muli na namang tinanggihan ni Xi Jinping si Vladimir Putin sa proyekto ng Power of Siberia 2. Tumanggi rin siyang talakayin ang mga isyung pangkalakalan at walang bagong kasunduang pang-ekonomiya na nilagdaan. Ngunit inanunsyo ng Rusya ang bagong diskwento sa gas para sa China at na ang mga Ruso ngayon ay kakain ng mas maraming manok mula sa China. Pinalawig ng Rusya ang visa-free entry para sa mga Chino at humihingi ng pautang sa Beijing para sa kalsadang patungong Iran at Afghanistan. Sa huli, China ang nakinabang sa summit ni Putin at Xi Jinping habang ginamit lang muli ang Rusya bilang panakot sa kanluran. Bagaman may ilang aspeto na nakababahala pa rin, sa kabuuan, magbigay tayo ng buod. Tayo-tayo lang ito. Ito ang kay Xi Jinping at Putin sa episode na ito. Ako si Alexi Pichi. Pag-usapan natin ang paksang ito. Pero bago magsimula, mag-subscribe, i-like ang episode at mag-iwan ng komento sa YouTube channel na ito. At mga kaibigan, mag-subscribe kayo sa aking Telegram channel na Pichi News. Ang link ay nasa description ng video na ito. Nandun din sa description ng video ang link para sa Pichi News. Ito ay isang YouTube channel na nasa wikang Ukranyano. Kaya kung gusto ninyong panuorin ang mga hiwalay kong episode sa Ukranyano, siguraduhin pumunta kayo at mag-subscribe at suportahan ang isang ganap na bago at eksklusibong Ukranyanong YouTube channel. Ngayon, pag-usapan natin sunod-sunod. Noong Miyerkules sa pakikipagpulong kay Vladimir Putin sa Beijing, tinawag ni Xi Jinping ang relasyon ng China at Russia bilang lakas at katahimikan sa gitna ng kaguluhan, ilang araw matapos niyang tanggapin si Pangulong Donald Trump. Nagbigay ng pahiwatig si Xi Jinping tungkol sa tumitinding pandaigdigang sitwasyon at banayad na patama sa Estados Unidos. Ang pandaigdigang sitwasyon ay nailalarawan ng pagsasama ng kaguluhan at pagbabago habang ang mga unilateral na hegemonismo at makasariling interes ay malayang kumakalat. Dapat palakasin ng China at Rusya ang kanilang estratehikong koordinasyon sa ganitong sitwasyon. Kailangan ding aminin na mas mainit ang pagtanggap ni Xi Jinping kay Vladimir Putin kaysa kay Donald Trump. Sa huli, lumagda sina Putin at Xi Jinping sa magkasanib na deklarasyon ukol sa multipolar na mundo. Ito ang bahaging nais kong bigyang diin. Magbibigay ako ng halagang sipi mula sa deklarasyong ito. Lalong lumalakas ang negatibong neokolonyal na tendensya gaya ng isang panig na paggamit ng lakas, hegemonya at komprontasyon ng mga blok. Madalas nilalabag ang mga pangunahing kinikilalang pamantayan ng internasyonal na batas at ugnayang pandaigdig, humina ang bisa ng pandaigdigang institusyon at may panganib tayong bumalik sa batas ng kagubatan. Mabilis nagbabago ang pandaigdigang kalagayan at balanse ng kapangyarihan. Nabigo ang ilang bansa sa pagtatangkang pamunuan ang mundo mag-isa. Nabatid ng Estado ang pagdating ng bagong panahon sa internasyonal na ugnayan. Ipinapahiwatig ng mga salitang ito na ang China at Rusya ay bumubuo ng bagong kaayusan sa mundo na hindi na pinangungunahan ng Estados Unidos. Ayon sa deklarasyon, nangako ang Rusya at China na susunod sa 4 na pangunahing prinsipyo at hinikayat din nila ang global na komunidad na sumunod dito. Pagiging bukas ng mundo sa inklusibo at kapwa kapakipakinabang na kooperasyon. Ikalawa, pantay at hindi mahahating seguridad, ibig sabihin, hindi pwedeng tiyakin ang seguridad ng isang bansa sa kapinsalaan ng iba. At dito, si Xi Jinping ay sumasalungat sa sarili niya. Dahil, paalala ko lang, ang Rusya ay umatake sa Ukraina di umano para sa kanilang sariling seguridad. Alam ni Xi Jinping ito, pero nakukunwari siyang hindi. Pangatlo, demokratikasyon ng internasyonal na relasyon at pagbuti ng pandaigdigang pamamahala. Demokratikasyon? Pati Rusya at China sobrang magkaiba talaga sila. At pang-apat, pandaigdigang sibilisasyon, demokratikong at may pagkakaiba-ibang halaga.
Kinukondena ng deklarasyon ang mga blokeng alitan, pagpapalawak ng alyansang militar at tinututulan ang paggamit ng karapatang pantao bilang dahilan ng panghihimasok sa panloob na usapin ng ibang bansa. Kremlin na naman ang binabaril ang sarili nito sa paa. Ginagamit ng Russia ang pagtatanggol sa mga nagsasalitang Ruso sa Ukraine bilang dahilan ng digmaan na taliwas sa puntong ito ng deklarasyon. Muling ipinakita ng summit na tinitingnan ni Xi Jinping ang Russia bilang pambangga laban sa kanluran. Magkaiba ang pumirma ng deklarasyon at ang makipagdigmaan. Ngayon, ginagamit ng Tsina ang mga Ruso para isakatuparan ang deklarasyong ito habang nananatiling malinis ang kanilang mga kamay. Dumating sa puntong sabay na binatikos ni Xi Jinping at Putin ang plano ni Trump para sa multibilyong dolyar na missile defense system na tinawag na Gintong Dome, habang kinokondena rin ang dominasyon ng Estados Unidos. Heto ang CP mula sa Kremlin. Parehong panig naniniwala na ang Gintong Dome ng Amerika ay banta sa estratehikong katatagan. Lubos na sumasalungat ang mga planong ito sa pangunahing prinsipyo ng pagpapanatili ng estratehikong katatagan na nangangailangan ng hindi mapaghihiwalay na ugnayan ng estratehikong opensiba at estratehikong depensibong armas. Ngayon, ipinakita ng China kung ano talaga ang tunay nilang pagtingin sa Rusya. Pangarap ng Kremlin na ilunsad ang gas pipeline na Power of Siberia 2 para makuha ang kanilang pabor. Ang gobyerno ng Rusya ay isinama sa budget ang tuloy-tuloy na pagbaba ng presyo ng gas para sa China. Mahigit 10 taon na nilang sinusubukang paganahin ang gas pipeline pero hindi pa rin nagagawa. Pinababa ni Putin ang presyo ng gas para sa mga Chino sa halos $224 bawat libong kubiko metro. Ito, tandaan mo, ang pinakamababang presyo simula pa noong 2021. Kung ikukumpara sa kasalukuyang taon, bababa ang presyo ng 14% at magiging mas mababa ng 34% kaysa sa binabayaran ng ibang kliyente ng Gazprom sa malalayong bansa. At ang diskwentong ito ay hindi basta-basta inilagay ni Putin. Ginawa niya ito para parang suyuin si Xi Jinping para sa wakas ay pumayag na ito sa pagtatayo at pagpapatakbo ng proyekto ng gas. Pero sa ika-5 mula simula ng digmaan at ika-25 pagbisita ni Vladimir Putin sa China bilang presidente, wala pa rin kasunduan sa pagtatayo ng gas pipeline na Power of Siberia 2 para sa Russia. Sabi sa proyekto, mahigit 10 taon nang tinatalakay ang proyektong ito mula 2015 at layong itaas ang gas supply ng China hanggang 100 bilyong kubikometro bawat taon. May detalye pa ring di napagkakasunduan. Ipinahayag ito ng tagapagsalita ng Pangulo Dmitry Peskov matapos ang negosasyon ng diktador kay tagapangulo ng China Xi Jinping. Kasama ni Putin sa Beijing ang malaking delegasyon na binubuo ng 5 vice-premier, 8 ministro at mga lider ng malalaking korporasyon gaya ng Gazprom at Rosneft. Sa kanyang pagbisita, binanggit niya ang walang hangganang posibilidad ng kooperasyon ng Russia at China at nangakong patuloy mag-e-export ng langis, karbon at gas sa China. Matapos ang pag-uusap, pumirma ang Moscow at Beijing ng 40 dokumento. Pero wag basta magpalinlang sa bilang na ito, mamaya ay magbibigay ako ng ilang halimbawa. Pero ang nakakatuwa, wala ni isa sa mga dokumentong ito ang tumutukoy sa Gas Pipeline Power of Siberia 2 o sa kooperasyon sa larangan ng langis at gas. Ang pinakamalaking balakid sa bagong gas pipeline na kailangan ng Gazprom matapos mawala ang European market ay presyo pa rin ng gas. Kahit na ibinaba na ni Putin ang presyo para sa mga Chino, hinihiling pa rin ng Beijing na ibaba pa ito, halos kapantay ng presyo sa loob ng Russia. Paalala, sinasubsidyuhan ng Russia ang lokal na presyo. At ito ay mga $50 kada 1,000 kubikometro. Para mas maintindihan ang laki ng usapan, magdadagdag lang ako ng isa pang numero. Bago ang malawakang bigmaan ng Russia laban sa Ukraine, ibinibenta ng Russia ang gas sa Europa ng 12 beses na mas mahal. Pero syempre, may naabot din si Putin pagkatapos ng summit na ito. Halimbawa, kakain na ng manok mula China ang mga Ruso. Sa isa sa 40 dokumentong nilagdaan, halimbawa, sinabi ng Russia na balak nitong dagdagan ang pagbili ng produktong hayop at halaman mula China. Partikular na, mura at murang chicken breast mula sa China kung saan ang bahaging ito ng manok ay hindi gaanong pinahahalagahan sa kanilang pagkain. Itinuturing itong pangalawa lang. Kaya handang ibenta ng maramihan ng mga Chino sa Russia ang bahaging ito na tingin nilang tira-tira. Sa isa pa, sa 40 dokumento, sinabi na susunod ang Russia sa China sa pagpapalawig ng visa-free entry para sa mga Chino hanggang 2027.
Ibig sabihin, may 40 dokumento pero ilan lang dito ang ganito ang paksa. Isang dokumento pa, ito ang pinaka-importante sa pagkikita ni Putin at Xi Jinping. Ayon kay Marat Kusnulin, Vice-Punong Ministro ng Rusya, namamalimos ang Rusya at humingi ng pera kay Xi Jinping para sa highway sa tabi ng dagat Caspian, papunta sa Iran at pagkatapos ay sa mga bansa sa Timog Asya. Dahil ang natitirang bahagi ng mundo para sa mga Ruso, paalala ko lang, ay sarado na matapos ang digmaan laban sa Ukraine. Dito ako maglalagay ng tuldok. Isulat ninyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe kayo sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Kung gusto ninyong suportahan ang trabaho ng YouTube channel na ito, maaari nyo itong gawin sa pamamagitan ng kahit anong donasyon gamit ang mga link at detalye sa deskripsyon ng video na ito o sa pamamagitan ng QR code na nasa inyong mga screen. Paalala lang din, mag-subscribe kayo sa aking YouTube channel na nasa wikang Ukrainian. Ang link ay nasa description din ng video na ito. Yun lang po, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.